Nasunog ang malaking bahagi ng Mount Banahaw sa Quezon. Kahapon nung nagsimula ang forest fire na pinaniniwala ang nagmula lang daw sa naiwang kandila ng mga namamanata sa bundok at naapula kaninang hapon lang. Protected area ang Banahaw pero sagrado ito para sa mga namamanata, lalo na tuwing Kwaresma. Ligtas na ang 5 debotong na stranded sa bundok noong kasagsagan ng sunog pero 2 pa ang hanggang ngayon nawawala. Live mula sa Sariaya sa Quezon, may report si Dante Perelio. Dante? Yes, Jessica, bago pa nga dumilim kanina ay wala na tayong nakitang usok o apoy na nanggagaling mula doon sa tuktok ng bundok. Kaya naman yung mga otoridad rito ay umaasa na talagang tuluyan na nga naapula ang sunog. Humina na ang apoy sa Mount Banahaw, pero ang pinsala ng sunog lalo pang lumalawak. Hindi bababa sa 50 hektarya na ng bundok ang naaapektuhan ng sunog na nagsimula pa bandang alas 5 ng hapon kahapon. Pero kahit hindi buhusan ng tubig, kusa raw ng mamamatay ang apoy dahil karaniwang basa ang lupa sa bundok. History, sa amin po sa statistika, talaga pong wala namang sunog na gaganap sa Mount Banahaw. That is why kagabi pa ho, pinag-aaralan namin, based on our understanding, ang lupa po sa Banahaw ay moist, kagaya po ng sa Makiling. Ang tendency talaga dyan ay hindi pa pwedeng attributed ito sa radiation transfer of heat coming from the sun. Unang-una nangyari yan ay gabi. Kaya ang mga nakatira sa bundok wala raw dapat ipangamba. 5 hanggang 7 kilometro ang layo ng sunog sa kanila at papalayo sa komunidad ang pagkalat ng apoy. Nakita po namin dun sa ledge, yung naging palatandaan po namin, kaya hindi na po malakas ang apoy, ay dahil po dun sa unang dugaw na nakunan din po namin ng picture, ay mababa na po yung density ng usok. Tapos ang tingin po namin, hindi na po siya lalampas tatawid ng papuntang ng Carlan or makakatawid papuntang Tayabas. Kasi nga po, mataas po yung ledge, yung pong crater ledge dun sa taas, hindi po siya kayang tawiran. At sa tingin po namin, wala po doon mga dry matter para magsilbi pong panggato. Kanina ilang helicopter ang umikot sa bundok para i-assess ang sunog. Sa inisyal na investigasyon, posibleng nagsimula ang apoy sa mga kandilang itinirik ng mga namamanata sa Banahaw. Nitong nakaraang linggo, nasa 22 pilgrims daw ang nagpaalam sa Dolores na umakyat sa Mount Banahaw. Pero hindi raw sila pinahintulutan. Kung titingnan nyo, napakataas ho ng terrain. Hindi po ba? Halos 1/4 na doon sa pinaka-top hill eh. Talaga pong mahihirapan po tayo talaga. Ito'y gagawin natin ng mano-mano. Kung kaya titingnan po natin ang tulong na magawa po ng ating AFP, particularly ng Air Force, kung available ba yung ating mga kagamitan na kung para saan. Kasi ang kinakailangan natin ito ay ma-deluge system. Kinakailangan talagang ma-flush siya ng tubig para ganoon totally mawala, mabawasan yung temperature. At the same time, magre-result siya into magpa-fire out talaga siya. 2 pilgrims ang napaulat na nawawala. Balak naman ng DNR na imbestigahan ang lahat ng makikitang galing sa tuktok. Taong 2004 pa nang ipagbawal ng DNR ang pilgrims at mountaineers sa Mount Banahaw. Marami raw kasi ang iniwang pinsala at mga basura ng mga umaakyat noon sa bundok. Para payagan, kailangan mabigyan ng permit. Pero bawal pa rin magluto sa bundok at magdala ng anumang bagay na maaaring pagmula ng apoy. Sa 1987 proclamation, idineklara ng protected area ang Mount Banahaw ayon sa Biodiversity Management Bureau ng DNR. Lalo pa itong pinatibay ng isang Republic Act noong 2009. Kaya ngayon, limitado lang ang bilang ng pwedeng umakyat doon. Kung may magtatayo ng mga shrine doon, na mga structures, may limitation yon kasi nire-recognize din natin as a rich biodiversity area ang Banahaw, San Cristobal Mountains. Maraming species na andon at sabi nila yung mga halaman daw na makikita doon, according to our local people, may 80% ay may potential sa medicine. Sakali namang mapatunayang gawa ng tao ang sunog kahapon, irerekomenda ng DNR ang tuluyang pagban sa mga tao na umakyat sa bundok. Ang forest ranger ng Banahaw, 3 sa Quezon, 2 sa Laguna, 1 paso, 1 assistant paso. Ang covering areas namin, 10,900.59 hectares. 2 provinces yan, Quezon and Laguna. Pag nangyari yan, tiyak na ikalulungkot ito ng mga napamahal sa bundok. Gaya ni Bong Blancaflor na halos 3 dekada ng mountaineer. It's the trail kasi matarik siya eh. Matarik. Tapos magaganda pa yung view, yung dadaan mo, may mga tubig din. Pag gusto namin ng medyo challenging at mataas-taas, Banahaw ang pinupuntahan namin nung araw nung hindi pa sasarado. Okay.
Jessica, yung mga pumasok kanina o nakitang pumasok doon sa tuktok ng bundok kanina ay idiniretso ng mga otoridad sa Dolores Police Station kung saan maaari nga raw silang masampahan ng paglabag sa Banahaw Act na may multang 5,000 piso, Jessica. Okay, Dante, yung kandilang naiwan ng mga namamanata, sinasabing yun ang dahilan nitong sunog na ito. Mula kahapon, meron na bang ginawang measures ang mga namamahala ng Mount Banahaw para siguraduhin na wala nang mangyayaring ganun? Kasi medyo common yan ngayong Kwaresma, no? Marami umaakyat kahit na protected area ito. Tapos talagang nagsisindi sila ng kandila. Nakita ko na yan mismo Tama, Jessica. Actually, bago pa mangyari itong insidenteng ito, ay talaga namang mahigpit daw talaga yung kanilang ipinatutupad na pagbabantay rito. Ang problema nga lang kasi, Jessica, napakarami palang lagusan papunta rito sa Mount Banahaw. Ang sabi sa atin, nasa 10 raw yata, tiglimang bayan ng Laguna at ng Quezon ay pwede raw lumagos papunta rito sa Mount Banahaw. At ang isa pang problema, Jessica, ay kulang na kulang sila sa manpower dahil lang sinasabi sa atin nitong mga taga-DNR ay 5 lang ang kanilang forest ranger. Kaya naman kung iisipin mo doon sa halos 50,000 hectares ay tila napaka-imposible talaga na makover mo yung buong lugar at mabantayan itong mga magsisipasok na mga walang paalam, Jessica. Okay, protected area yan. Pag sinabing, dinidefine ba ng mga otoridad, Dante, pag sinabing protected area, ibig sabihin, bawal nang umakyat ba? O alam ko may kailangan permit bago ka umakyat sa mga protected na mga lugar, di ba? Actually, Jessica, may mga designated naman na area para dito sa mga pilgrims. Ang problema nga lang ay lumalampas sila doon sa mga ibinigay sa kanilang dapat kung hanggang saan lang sila. Ngayon, ang pwede namang pumasok, Jessica, yung mga nagsasagawa ng research tulad halimbawa ng mga nag-undergo ng mga doctoral degree, yan, pinapayagan daw nila. Provided na ito ay aprobado ng DNR, Jessica. Okay, pwede bang ikwento mo paano naapula yung apoy? Kusa na lang ito? Yung bang ating mga firefighter, may mga gamit ba sila na nakatulong? May mga helicopter ba na nagsalok ng tubig from somewhere at ibinuhos dun sa nasusunog na bahagi ng bundok? Katulad ng mga nakikita natin nung nakaraan at lalo na sa ibang bansa, no, pagka nagkaka-forest fires. Dante? Actually, Jessica, ang kwento sa atin ng mga otoridad ay wala naman talagang silang intervention na ginawa. No? Ang nangyari kasi ay nung masunog na yung halos sa 50 hectares, dumating na doon sa punto na may tinatawag silang parang fire lane o break na kung saan hindi na tuyo o wala ng mga tuyong damo at mga punong kahoy, ay kusa na lamang na namatay yung sunog dahil napapalibutan na ito ng mga sariwa pang punong kahoy, Jessica. Ito yung sinasabi kanina ng mga taga Bureau of Fire Protection na basa kasi yung bahagi ng gubat ng Banahaw dahil siguro yung medyo taas na bahagi talagang basa lagi because of groundwater or baka maulan yung mga bahaging yon at yun na lang daw ang kusang tumigil dun sa pag-spread pa ng apoy. Tama, Jessica, kasi nga ito tinuturing nila itong Mount Banahaw na isang watershed at ayon nga din sa kanila dito sa DNR ay katulad daw ng Mount Makiling ay natural na medyo mamasa-masa ang lupa rito at nung nangyari rin nga raw yung sinasabing sunog ay gabi. At kung saan nga ay napapansin din natin na napakalamig rito, malakas ang hangin, kaya napaka-imposible raw talaga na kusa na lamang sumiklab o dahil sa epekto ng mainit na temperatura, kaya nagkaroon ng spontaneous fire combustion dito, Jessica. Maraming salamat sa iyo at ingat kayo dyan sa Mount Banahaw, Dante Perelio.